may mga bumibisita sa akin and then alam ko naman nanonood yung mga kamag-anak kong iba na talagang, panatiko at solid at sumusuporta dito po kay Duterte. Ano po, sa madalit salita mga DD mga DDS, mga kababayan ngayon, meron kasi akong isang, kamag-anak, malapit na kamag-anak na bumibisita siya sa akin and then kinakausap niya ako. Nag-uusap kami tungkol sa politika, mga kababayan, and then napanood niya yung live natin kahapon. May live tayo kahapon about kay Sarah. Ngayon mga kababayan, hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao yung nagsasabi sa atin ito ng mga malalapit sa atin and then naging kaibigan natin, yung iba, na kung saan iginigit nila na wala daw pong kinurap etong si Sarah. Ngayon mga kababayan, lagi naman nating sinasabi na wala naman tayong sinasabi na kurap si Sarah. Ang sinasabi lang natin, ipaliwanag niya kung saan napunta yung 125 million pesos na confidential funds. So ngayon mga kababayan, ang lagi nilang sinasabi sa akin, especially yung isang malapit na kamag-anak ko na solid DD shit talaga, lagi niyang sinasabi sa akin na ang kumukontrol daw ng Pilipinas, si First Lady Lisa Marcos, and then mga kababayan, may sinasabi pa siya na bangag daw etong si PBBM. So sabi ko, ano yung basis? Ano yung basis ninyo para masabi niyong bangag ang ating presidente? Para masabi ninyo na addict si PBBM? Eh yung daw video na inilabas ni Maharlika, eh di ba sabi ko, pinatunayan na yan ng NBI ng iba't ibang sangay ng ating gobyerno na talagang nakatutok sa pagsuri ng mga pagpapakalat na peking larawan at peking video at sinasabi talaga nila na peki yan. Pero yung kay Sara Duterte mismo ang nagsasabi, yung COA na may disallowance mga kababayan, may misuses, mismong COA na yung nagsasabi. So ngayon, yung ipinapaliwanag natin dito, kung nanonood man yung mga kamag-anak natin, yung ipinapaliwanag natin dito mga kababayan ay nakabase sa kung ano yung sinasabi nung especially ng mga article, ng mga balita at kung ano yung sinasabi mismo ng investigasyon ng COA or yung pagkaka-audit nila sa paggamit ng pera ng mamamayan. Ngayon, ano pa yung isang malimit nilang sabihin sa atin? Hindi naman daw po bratinela, etong si Sara Duterte, hindi naman daw po plastic, mga kababayan. Eh anong tawag dito? Ito kaya ako pinapakita sa harap ninyo to para makita ninyo na nung mga panahon na etong si Sara, mga kababayan, ay wala pang gaanong kinakaharap na issue patungkol sa paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino. Ano yung sabi niya nung binati niya ata si PBBM nung birthday nitong si PBBM, mga kababayan, or nung panahon na close pa sila nitong si PBBM. Ano yung sabi niya, mga kababayan? Hindi ko nababanggitin ng middle initial niya. Mahal ko si Apo BBM. Alam mo, Apo, ayan, alam mo Apo, alam mo yan, mahal kita. Tapos kalaunan, kahapon, kung matatandaan nyo mga kababayan, lantaran niyang sinabi na hindi naman sila magkaibigan ni PBBM. So ano po ang tawag dyan? E di ka plastikan? Eh di plastic nga mga kababayan. 'Di ba? Pangalawa, yung isa pang sinasabi sa atin, ito sinasagot ko on live para may idea din yung iba. Yung isa pa na sinasabi sa atin ng isa kong kamag-anak, ano yung sabi niya? Buhat nung naging presidente yang si Marcos, eh nagkandahirap na. Yan yung sabi sa akin mga kababayan. Ngayon, ang sagot ko, hindi nyo ba alam na may malaking utang na iniwan si Duterte? Sabi ko, hindi porkit Duterte kayo, sumusuporta kayo sa Duterte, isasarado niya yung utak nyo. Eto partida to mga kababayan, yung mga sinasabihan ko ng ganyan, eh kahit matanda na kamag-anak ko, kahit mga tiyuhin, tiyahin, basta ganyan ang bungad sa akin, talagang pinaprank ako. Sabi ko, di nyo ba alam na may utang na malaki ang Pilipinas? Di nyo ba alam na ibinao ng napakatindi ni Duterte nung panahon niya ang Pilipinas sa napakalaking utang? Eh ngayon, ang sagot naman sa akin mga kababayan, ala, wala namang ganyang utang yan. Wala namang utang ang Pilipinas, yan ay palabas lang ng mga yan. Sabi ko, yan po ay nakalagay sa iba't ibang pahayagan. Pray po kayo mag-research sa Google para makita po ninyo na ang Pilipinas ay baon ngayon sa napakalaking utang dahil sa panahon ni Duterte, napakalaki ng iniwan niyang pagkakautang ng Pilipinas, kaya lubog na lubog ang Pilipinas ngayon at babago pa lamang ibinabangon ni PBBM na saglip na tulungan nung anak ni Duterte na nagbaon sa Pilipinas, yung bagong Pangulo ngayon para ibangon ng Pilipinas, sinisiraan pa. Mga kababayan, yan yung sinabi ko sa kanila. So ngayon, lahat ng sinasabi natin dito, gusto ko lang maintindihan ng iba, especially ng mga kamag-anak ko na nakatutok ngayon. Lahat ng sinasabi ko dito, naka-basis at may resibo po yan. Hindi po yan gawa-gawa. Kaya yung mga sumasama ang loob dyan, mga naiinis, dahil ang suporta natin nasa presidente, nasa sa inyo yan kung maiinis kayo at nasa sa inyo din yan
kung isasarado ninyo yung mga utak ninyo. Bago tayo pumunta sa main topic natin, panoorin muna natin etong live kanina ni Ma'am Arlene Stone na kung saan dito nyo makikita na yung napansin ni Chris Aquino, mga kababayan, nung nagpunta siya dito sa Glory Mountain. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ni Kibuloy, di ba may napansin siya na bakit puro babae yung nakapaligid dito kay Kibulok? Ngayon kung makikita nyo, nagpapaliwanag dito si Ma'am Arlene Stone kasi binabanatan siya nung mga baguhang pastoral ni Kibulok, mga kababayan. Ngayon, eto pakinggan natin yung paliwanag niya dito kasi may ipinakita siyang resibo dito na talagang yung sinasabi ni General Torre na maraming dormitoryo ng mga babae at yung sinasabi ni Chris Aquino na nadiskubre niya nung nagpunta siya dito kay Kibuloy, mga kababayan, at lantaran naman niyang sinabi kaharap si Kibuloy na puro babae yung napapansin niya dito. Makikita nyo na puro babae nga yun na andi dito. Wala kayong makikitang lalaki, mga kababayan. Eto, pakinggan muna natin. After a while, few years later, after ako umalis doon, yung description na yan pala ay nagbago. Alam nyo guys, kanina ko lang nalaman yan. Kanina ko lang na-confirm lahat. Tinanong ko talaga sa mga bagong pastoral natin kasi inaatake ako dyan sa Facebook. Hindi daw ako pastoral. Fake daw ako na pastoral. Ngayon, tinanong ko yung mga kasamahan kong mga pastoral, no? Na bago lang na lumabas yung mga after. Yung pumasok after na wala na ako. So ano ko, sabi ko sa kanila, paki-explain nga sa akin, ano ba talaga yung term na pastoral after I left? Kasi like I explained, yun yung pastoral care na aking na-understand. So ang explanation sa akin, ganito. 2015, meron daw revelation si Kibuloy na natanggap sa kanyang galing sa kanyang ama. At sinabi sa kanya, ang tatawagin mong pastoral, yun lang ang mga pastoral, mga babae na para lang sa'yo. Ibig sabihin, yung mga tatawaging pastoral, mga kababayan, yun lang yung para usahan, ika nga, mga kababayan. Di umano ha, di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman sinasabing hindi. Na di umano'y para lamang kay Kibuloy. Ibig sabihin, kung para lamang yan kay Kibuloy, yung iba dyan, hindi ko naman nilalahat, baka nagagamit nitong si Kibulok. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. No? Yung magiging pag-aari mo lang. Yung mga hindi mo naging pag-aari, hindi mo sila pwedeng tawagin pastoral. So therefore, hindi tayo naging pag-aari ni Kibuloy in a sexual way, no? In a physical way, kaya hindi tayo real na pastoral. Pero itong mga real na pastoral na nagkandara pa dyan sa Facebook na sinasabi nila ako'y pike at sila ay real pastoral, sila ang totoong pastoral na merong sexual relationship with Kibuloy. Just to make that clear, okay? Gusto kong linawin yan kasi parang may confusion, no? So, ang totoong pastoral lang ay yung may mga sexual relationship with Kibuloy like we see here. Hindi naman tayo mga bata na no na hindi natin makita kung ano ang totoong. So ngayon mga kababayan, ito kung titingnan natin, meron siyang sinasabi dito. Yung mga totoong pastoral lang daw, yan yung mga nakikipag-tsuktsakan dito kay Kibulok. Ibig sabihin, yung tinutukoy ni Kibulok dito na mga pastoral niya na para lamang sa kanya, yan yung mga di umano'y nagagamit po niya. Allege, mga kababayan, itong si Ma'am Arlene Stone. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Eto, tingnan nyo tong bidyong to ha. Maghanap kayo dyan kung may lalaki dyan. Tanging bukod tangi lamang na si Kibuloy yung lalaki dyan. Happy birthday to you. Ito pastoral lang. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. At tanggalan lang natin ng ng sounds, baka maka-copyright tayo. So kung titingnan nyo mga kababayan, ayan puro babae yan Tingnan nyo tsaka ang gaganda pa mga kababayan Kita nyo naman kung gaano kaswerte si Kibulok. Ayan yung iba mga taga-ibang lahi pa Yan kung titingnan nyo, may nakita ba kayong ibang lalaki dyan? Puro babae yan mga kababayan, ng mga pastoral nitong si Kibulok. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Yan kung makikita ninyo. Kaya talaga kung titingnan natin yung expose ni Ma'am Arlene Stone dun sa 2x2
na kung saan mga kababayan, bukod sa gumagamit siya ng mga minor de edad, namamahagi din siya ng mga minor de edad mga kababayan or ng mga babae dito kay Kibulok. So ngayon kung titingnan nyo, di ba yung ibang mga babae dumidikit pa kay Kibulok oh. Umuupo-upo pa mga kababayan oh. Ganyang kaswerte si Kibulok nung siya ay nasa layapa. Yan oh, puro babae oh, tingnan nyo. Maghanap kayo dyan ng lalaki. Pwera dito kay Kibulok. Tanging si Kibulok lang yung makikita ninyo na lalaki dyan. Ano pa, pagpatuloy pa natin. Speech 1 hour. I'm 4 years old. Speech sa tinayan. 1, 2. Ganyan ipaghanda ni Kibulok ang birthday mga kababayan nung kanyang mga pastoral. Speech. Boom. Sarap. Happy birthday. Happy birthday. O ngayon mga kababayan since ipinakita ko sa inyo yan, pakinggan pa natin yung sasabihin dyan ni Ma'am Arlene Stone kasi may babanggitin siyang dalawang babaeng bugaw dyan. Ano po yung nagbubugaw sa kanila? Ngayon pagpatuloy pa natin. Happy birthday. Guys, gusto kong balikan ito ng konti kasi andito si Ing Salinas. Yan. Ayan si Ing Salinas. Ito yung aming, nung time ko, ito yung aming bugaw. Oh! Ito siya at saka ito si Ate Teng ang nagtanong sa akin kung ako ay virgin pa. Yan. Nung ako ay naging nasa pastoral care. No? So after na sinabi ko na tayo ay virgin pa kasi wala naman talaga akong karanasan sa mga bagay na yan, kaya hindi ko nga naisip na yung mga nakikita ko pala noon ay may ibang kahulugan na pala. Oh! So ito yung dalawa, ito yung mga bugaw namin nung time ko. At kahit nung after na lumabas na ako, sila ay mga bugaw pa rin. Oh! No, so nakikita natin walang lalaki sa pastoral care. Puro babae yan sila at puro, tingnan nyo, mga minors yung karamihan. No. So, explain ha. I hope na na-clear out ko yan kasi ayokong mag-spread ng yung double meaning or confusion. Tama. Dito kasi hindi naman yan ang ating purpose, no. Gusto ko talaga na yung mga pinapalabas natin dito ay klaro na walang confusion kasi ayaw naman natin magbigay ng fake news kasi hindi tayo SMNI, no. SMNI lang at mga banatiro sa mga fake news. Oh! Hindi tayo belong doon. So, gusto sana na-clarify ko yung Ayan na, kung makikita nyo, pag nagsasalita si Ma'am Arlene Stone, meron siyang resibo. Tsaka mga kababayan, alam nyo kung bakit mas tinangkilik ng tao itong katulad ni Ma'am Arlene Stone kaysa dyan kina Jonathan Morales? Kasi unang-una mga kababayan, yung sinabi niya na moro-moro, kung matatandaan nyo, di ba sa kanya kumalat, sa kanya nagmula, yung salitang moro-moro yung ginawa ng mga taga-NBI dun sa Davao, hindi ko naman nilalahat, na pagre-raid dyan sa KOGC. At di ba nung sinabi ni Archie Albao, mga kababayan, na wala doon sa kingdom, sa KOGC, etong si Kibulok, di ba ipinaggilgilan niya, ipinag-iitan niya sa publiko na hindi na andyan yan. Dapat hanapin niya ng ating mga kapulisan, moro-moro lang, yung ginawang pagre-raid ng mga yan, nagtatago lang dyan sa loob ng kingdom, yang si Kibuloy. Tapos in-expose niya yung di umano'y bayaran, mga kababayan, sa pagitan ni Archie Albao at saka nitong si Kibulok, mga kababayan. So ngayon, yung ending, kita nyo, nahuli nga ng ating mga kapulisan, etong si Kibulok dyan sa loob ng KOGC. So ngayon, etong expose niya dito, na kung saan ito naman ay hindi na bago sa ating pandinig at paningin, na nakita din naman natin ito nung nag-ikot dyan sa, saan ba yun? Sa may Glory Mountain. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Etong si Ma'am Chris Aquino, mga kababayan, di ba sinabi nga din niya na ang napansin niya na mostly nakapaligay dito kay Kibulok ay mga babae. At mga babae nga naman yung nakita natin dito sa video na ipinakita ni Ma'am Arlene Stone. So ngayon kung titingnan natin mga kababayan, bakit ko nga ba ipinapakita sa inyo yan? Dahil dito sa kanyang expose na ito, na kung saan mga kababayan, sabi dito sa DZRH News
na kung saan ito ata yung 2x2 mga kababayan na andi dito or host dito itong si Katon Ying. Ano po, or itong si Anthony Taberna. Ngayon kung makikita ninyo, ang sabi dito ibinahagi ni Arlene Stone, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nakikinabang sa mga babaeng biktima ng human trafficking ng KOJC. Ayon kay Arlene Stone, ito pa daw, ayon kay Arlene Stone na nasabing biktima na nasa loob pa ng KOJC hanggang ngayon, panawagan niya sa Senado maimbitahan din sa pagdinig ang mga biktima na ito. So ngayon kung titingnan nating mabuti, yung expose niya dito na sinasabi niya, kahit pala si Digong tumitikim din ng mga di umano, mga biktima ng human trafficking or mga minor de edad, mga kababayan, galing dito kay Kibuloc. Kaya pala ganun-ganun na lamang yung pagtatanggol nila dito kay Kibuloc. Dahil kung totoo man po ito mga kababayan, ibig sabihin iisa lang ang kulay ng hasang nila. Ano po, at pareha silang tumitikim ng mga minor de edad, di umano. Ngayon ito, i-play po natin etong expose ni Ma'am Arlene Stone mga kababayan patungkol po dito kay Digong. Ano po, i-play na po natin. Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. May tama ba 'yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, kung ito totoo man mga kababayan, sobrang hayop talaga niyan si Kibuloc. Ano po, kung ito totoo man, mga kababayan, itong expose ni Ma'am Arlene Stone, kasi pagkatapos mong pakinabangan, pagkatapos mong abusuhin, ito kung tunay man to, pagkatapos mong abusuhin, ipagkaalok mo pa sa mga malalapit mong kaibigan. Eh di ba kung titingnan natin, binastos mo na nga, nilapastangan mo na nga yung mga biktima mo, ipinag-alukan mo pa doon sa iba mong mga kaibigan. Hindi ka na nga naawa nung binabastos mo, gusto mong ipabastos pa sa mga kaibigan mo. Ganyan katindi mga kababayan niya si Kibuloc. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa Grabe, mga no? pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Yan! Alam nyo mga kababayan, hindi ko tuloy maiwasan na wag maisip yung sinabi ni Ninyo Barsaga na kung saan mga kababayan, di ba may sinasabi si Ninyo Barsaga dati na etong si Banat Bay, kumbaga mga kababayan, nagdadala ng mga di umano yung mga bayarang babae dun po sa mga thunders, dun sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa Malacanang. Mga kababayan, tapos 120 ata isang ulo nun. 120,000. So ngayon kung titingnan natin, kung tunay man yung sinasabi din ni Ninyo na nagdadala ng mga bayarang babae doon sa Malacanang para gawing di umano'y parausan, mga kababayan, ibig sabihin hindi din malayo na isa si Duterte sa mga tumitikim doon sa mga babae na dinadala ni Banat Bay dyan sa Malacanang. Mga kababayan, kaya nga siya natawag na bugaw, di ba? Ngayon, pangalawa mga kababayan, kung titingnan natin yung paliwanag din ninyo dito sa paliwanag ni Ma'am Arlene Stone, talagang pumapasok yung pangalan ni Duterte na kung saan mismong lantarang sinabi ni Ma'am Arlene Stone na si Duterte ay nakikinabang dun sa mga babae ni Kibuloc, mga kababayan. Ano po, na iniaalok ni Kibuloc dito kay Digong para gawing di umano'y parausan, mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Yes, Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo Medyo kanyon. nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang ating gustong ipanawagan sa ating government, ka Tunying and ka Jerry, na sana itong mga pastoral, yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang mga totoong pastoral kasi tayo ay peking pastoral.
Kasi dumating sila, wala na ako doon sa loob, no. So sana panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para Nako, pagka kay Senator Risa Ontiveros, mapapakinggan yung tinig ng mga nabiktima nitong si Digong. Pero pagka si Bato ang may hawak, asahan nyo na mga kababayan, walang mangyayari dyan. Ano po, dahil kitang-kita naman natin kung saan nakapanig ang batas nitong si Bato, ang pag-iimbestiga niya kung kanino nakapanig, mga kababayan. Ngayon, kapag kay Senator Risa Ontiveros, kung sakali na maimbitahan yan, talagang sabit dito ng matindi, etong si Digong, na isa pala siya sa nakikinabang sa mga babae na ni human trafficking, mga kababayan, nitong si Kibulok at pinakinabangan at ginawang parausan di umano nitong si Kibulok. So ibig sabihin, sangkot din etong si Duterte kung totoo man ang sinasabi nitong si Ma'am Arlene Stone. Pagpatuloy pa natin. naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Ayan. Napakaliwanag mga kababayan na isa si Duterte, ayon po kay Ma'am Arlene Stone, sa nakikinabang sa mga babaeng ginawang parausan nitong si Kibulok. Ano po yung mga nabiktima, mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman dyan na etong si Duterte, kung totoo man ito, sangkot din siya dun sa human trafficking at pang-aabuso sa mga kababaihan, mga kababayan. Dun sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga bata.